Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo mga tambay. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong paglabas daw po ng warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa ng ICC mga kababayan. Expected na naman po natin ito dahil nga po sa laki po ng issue ng binagoongang Pilipinas sa mahigit 3 taong korupsyon, kailangan po nila umanong i-divert yan. Hindi po ba? Kailangan po may pantakip. At alam naman po natin, hindi naman po tayo tanga, bobo at gago. Talaga pong gagawin nila yan dahil nga po sa politika. Hindi po ba? Ito po, pakinggan na po natin mga tambay ang balita at komentuhan po natin. At may sagot din po dyan ang abogado na si Atty. Torion. At pakinggan din po natin. Ngayon, kayo dyan sa house, gusto Lumabas na raw ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Ayon po yan kay dating presidential spokesperson Harry Roque. May payo pa si Roque kay Senador Bato. Huwag daw siyang magpapakidnap at igiit ang karapatan niyang madala muna sa Korte ng Pilipinas. Noong Nobyembre, ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na may arrest warrant na ang ICC laban kay De La Rosa dahil sa pagkakaugnay niya sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Mula po noon, hindi na humarap si De La Rosa sa Senado. Sinabi naman ni Remulla na nasa Pampanga ang senador at patuloy na binabantayan ng mga otoridad. Sa ngayon, wala pa rin natatanggap na kopya ng umano'y warrant ang DOJ, DFA at DILG. Lumabas na raw ang warrant of arrest ng International Criminal Court. Yan, siyempre po, yan po ang pag-uusapan ngayon para mailihis sa korupsyon nila, umano. Hindi po ba? At pakinggan naman po natin ang sagot po ni Atty. Torion mga tambay. Set up lang po natin. Parang totoo. Ito po. Sineset up lang po. Sandali lang po mga kabayan. Parang totoo na talaga ito ata, itong arrest warrant na ito. Kasi maraming nang nagsasabi sa akin, although hindi ko pa talaga ma-confirm, no? At saka gusto ko lang sana makiusap na instead na i-blame natin si Senator Bato, alam mo ba na under Article 88 of the Rome Statute, ang argument nga sana namin, hindi na tayo party dyan, hindi na yan effective dito sa Pilipinas kasi under Article 127, hindi nga within 1 year yung pag-sumite doon sa appeals chamber yung Philippine situation. So supposedly wala na talaga tayo dyan. Pero granting for the sake of argument na nandyan pa tayo, under Article 88, i-ensure nga sana na meron tayong procedure under our law for any forms of cooperation. So itong surrender na sinasabi nila, under Article 89 ng Rome Statute, no? Nagsasaad nga na kailangan yung surrender should be in accordance with the procedure under the Rome Statute and the procedure under their national law. Sinasabi ko na palagi, wala pa nga tayong procedure, wala tayong legal framework as to how to effectuate surrender. Hindi naman po pwede na gagawin na naman natin yung ginawa natin kay Tatay Digong, nadakpin na lang kaagad, hindi pa dinala sa competent judicial authority at saka i-surrender doon sa banyagang korte na hindi na nga tayo sana parte. So, hindi naman po pwede yun kasi meron tayong functioning court, meron tayong judicial system dito. Kailangan na idaan siya dito sa korte pero ang mga procedure dito, wala pa tayong ginawa. Kaya nga, huwag natin isisi si Senator Bato. Isisi natin ating gobyerno na hindi gumawa ng mga proseso na mga rules kung paano i-effectuate itong surrender. Gaya ng extradition, mayroon na nga tayo extradition rule. Dito sa surrender na pinipilit nila na gawain, wala tayong rules dyan, wala tayong Yun nga po, Atty. Torion Alam naman po natin yun. Alam din po ninyo dahil isa po kayo abogado. Kaya nga lang po umiiral po kasi sa ating batas. Mula po umupo po ang binagoong Pilipinas.
ay bend the law. Bending the law. Bend the law. Di ba? Kaya nga po wala tayong magagawa dahil sila po nakaupo. Kayo po, napakaganda po ng paliwanag nyo po, Attorney Roque, Attorney Torion, sa sitwasyon po dahil kailangan po sumunod sa proseso ng batas. Pati po ang Rome of Statutes ng ICC ay may sinusunod din pong proseso ng batas ang kanila pong statutes, ang ICC. Pero hindi po yan nasusunod sa ating bansa. Ang nasusunod po sa ating bansa ay bend the law. Di ba? Break the law. Dahil mismo kayo po, Attorney Torion, alam nyo po ang proseso ng batas sa ating bansa bilang abogado. Nakita po ba natin yan na ginawa na procedure kay dating Pangulong Duterte? Meron po ba? Hindi nga nila dinala yan sa korte eh. Di ba? Kahit nga sa lower court, walang proseso eh. Di ba? Kaya nga sabi nyo, di ba, mga abogado natin, katulad nila Attorney Vic, Attorney Torion, Attorney Roque, di ba? Attorney Topacio, at marami pang abogado na kidnapping ang ginawa nila sa dating Pangulo. At ngayon, posible na naman na gawin nila kay Senator Bato. Dahil nagawa na nila eh. Sino po ba mas mataas? Di ba mas mataas si dating Pangulo kaysa kay Senator Bato? Kung nagawa nila kay dating Pangulo nang walang due process ng ating batas at pati ang proseso ng Rome of Statutes ng ICC ay hindi nasunod, di ba pwede rin nilang gawin ngayon kay Senator Bato dahil sa larangan ng politika? Hindi po ba? At kailangan po nilang i-divert kahit papaano ang issue ngayon sa korupsyon. Araw-araw po kasi lumalabas at hindi po tinatantanan ang issue ng korupsyon nila. Hindi po ba? Buong gobyerno na po ngayon ang sangkot sa korupsyon. Magmula sa baba hanggang sa itaas. Grabe ang korupsyon ng mahigit 3 taon sa panunungkulan nila. At lagi po nilang ginagamit na panglihis, pang-divert o mano sa issue nila ay lagi pong mga Duterte at mga kaalyado nito. Siyempre, number 1, hindi nila magugustuhan na muling makabalik ang mga Duterte. Hindi. Dahil delikado silang lahat. Katulad po nito, paano po nila hindi pa babagsakin ng mga Duterte at mga kaalyado nito? Kaalyado ni Inday. Sige nga. Etong mga tao na ito, ang uusig din sa iyo. Katulad ni Senator Bato, pagdating sa Senado. Hindi po ba? At kailangan din po nila talagang baldaduhin yan. Komento ni Kamanong. Dahil pag dumating po ang impeachment ng ating Vice President, isa po si Senator Bato natatayo po dyan bilang hurado sa impeachment ng Vice President. Kung mapapakidnap na nila yan umano, papuntang ICC, sa tingin nyo, isang boto po yan. Hindi po ba? At isusunod na rin po nila dyan umano si Senator Go. Di ba? Si Senator Bongo. Dire-diretso na po yan, mga kabayan. Dahil nga po, umuugong din po ang mga balita, mga marites na kailanman ay hindi na magugustuhan bumaba at hindi na gustong bumaba ni Bongit daw po at ni Bangag sa kapangyarihan katulad ng kanyang ama. Bakit? Pwede. Dahil nga po sa nangyayari sa ating sitwasyon ngayon, wala pong kakampi ang mga Pilipino sa korupsyon. Nangyayari po yan. Mahigit 3 taon ang issue ng korupsyon. Bend the law. Break the law. Walang due process. Kahit ang dating Pangulo. Meron po bang nagiging kakampi ang mga Pilipino sa ginagawa ng gobyerno? Meron po ba? Naaasahan po ba natin ang naglilingkod sa atin? Ang proteksyon o pumuprotekta sa atin? Mga Pilipino, katulad po ng mga men in uniform? Nakikita po ba natin na naglilingkod pa sila sa mga Pilipino? Pinoprotektahan pa po ba tayo? Pati ang ating kaperahan? Laganap na nakawan? Nasaan po sila?
nganga, nganga, tulog, bingi, pipi at bulag, umano sila. Hindi po ba? Nada, wala, olats. Ganyan po nangyari sa atin mga kabayan. Kaya patuloy pong mangyayari ang ganitong sitwasyon dahil po ang gobyerno po natin ngayon ay para po umanong mga sindikato umano. Kung walang ya ang puno, gahaman ang puno, kurap ang puno umano, ano pa ang mangyayari sa sanga nito, sa dahon nito, sa bunga nito? Hindi po ba? Lahat po halos sila. Kaya po yung payo ni Senator yung payo po ni Attorney Roque, tama po 'yun. Sang-ayon po si Kamanong sa payo po ni Attorney Roque. Huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag. Hangga't maaari, huwag ka munang magpa-aresto hanggang walang due process kang makukuha. Hindi po ba? Napakahirap pagkatiwalaan sila. Bakit po? Nakita po natin ang ginawa nila kay dating Pangulo. Dating Pangulo, Dating Pangulo yun. Pero, hindi nila binigyan ng tamang proseso. Hindi po ba? Dahil po sa buwatan umano. Dahil po yata sa insertion. Hindi kaya yung mga insertion na bilyon-bilyon ay kasama rin na bahagian ng ICC? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya po naging bulag, pipi at bingi ang ICC sa kanilang Rome of Statutes na sinusunod? Nagtatanong lang po si Kamanong. At ganun din po ang mga kasundaluhan, mga men in uniform, mga general na kapulisan ay naging pipi at bingi rin. At sunod-sunuran po kahit walang proseso o due process na natanggap ang dating Pangulo. Bakit? Kasama rin kaya ang mga general sa insertion, sa mga male-maleta? Nagtatanong lang din po. Kaya po, lahat ay nagagawa po ng gobyernong ito. Kaya kung kay Senator Bato, mga kabayan, sa tingin ko, baka naman po, hindi po papayag ang senador na mangyari at maulit muli ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. At sa tingin ko naman po, ang iniintay lang naman po ni Senator Bato ay ang tamang proseso. Proseso po at hustisya ng ating batas ang umiral. Dahil meron po tayong sariling soberenya, mga kabayan. Ang nakakahiya po, yung soberenya po natin ipinamigay na. Mga kabayan, pinasok na po tayo ng korte ng banyaga na hindi na tayo miyembro. Nakita niyo po kawalang yan. Pinahihina po ang ating justice system at nakakahiya po sa buong mundo na meron po tayong ganitong klase. Meron tayong sariling soberenya, may sarili tayong batas, pero ang umiiral po ngayon ay ang ibang bansa, ang International Court, na hindi na tayo miyembro. Ganyan po katindi kung gaano po kawalang hiya umano ang gobyerno ngayon. Sanay na sanay po yata sa katarantaduhan at kawalang hiyaan umano ang mga taong ito. Muli po, Senator Bato, ingat-ingat po kayo. Ingat-ingat po dahil alam naman po natin ang gobyerno ngayon ay sanay na sanay umano gumawa ng kawalang hiyaan. Lalo-lalo po pagdating sa batas. Hindi po ba? Ingat-ingat po kayo. Maraming salamat po kay Senator Bato salamat po sa inyo. Siyempre po sa napakaganda po na ginawa ninyo. Lalo-lalo po protektahan po ang Pilipino na mahigit 6 na taon nung panahon po na kayo ay PNP chief at ngayon senador. Maraming salamat po sa inyo. Na-appreciate po namin yon ang ginawa niyo po ni dating Pangulong Duterte. Ang hindi lang po naka-appreciate noon, na-appreciate ay siyempre po yung gumagamit po ng pulburon. Mga walang hiya. Hindi po nila ma-appreciate yun. Hindi po ba? At siyempre, thank you rin po kay Atty. Torion, Atty. Roque. Maraming salamat po sa mga advice at yung tamang proseso na binibigay nyo sa mga Pilipino ay nalalaman po namin ang ginagawa pong proseso naman ng Bendalo. Thank you po, Atty. Torion, sa mga paliwanag po ninyo at Atty. Roque. Ingat-ingat po kayo.
Maraming salamat din po sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagko-komento, nagla-like, share, and subscribe, sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Maraming salamat po. At sa muli po mga tambay, thank you po muna. Paalam po muna. Bye-bye.